habang wala po sa Malacanang itong si Pangulong Bongbong Marcos, syempre isa pa rin po doon sa hinihigpitan nila yung security dyan pa rin po sa area ng Malacanang dahil nga especially may mga usap-usapan na naku baka dalhin yung kilos protesta dyan sa Oo nga palasyo. daw. So makibalita po tayo sa sitwasyon dyan mula po sa ating mobile journalist na si Evan Tarinque. Hi Evan! Mukhang Siki, wala pa rin Mase. tao Ivan. Oo nga. Tama ka dyan, Siki. No? Hanggang sa mga oras nga na ito, no, wala pa rin tayo nakikita or namamataan na nagkikilos protesta dito nga sa May Mendiola. Pero sa kasalukuyan, nananatiling mahigpit yung seguridad dito nga sa May Mendiola kung saan tuloy-tuloy pa rin or patuloy na minomonitor ng mga otoridad yung sitwasyon. No? Isa kasi doon sa talagang binabantayan nila yung spillover ng mga nakikilos protesta na baka dumating dito sa Mendiola, lalo't mas malapit na ito kumpara doon sa may EDSA, itong Liwasan Bonifacio, sa ating pagtansya, nasa 2 kilometro lang yung layo dito sa may Mendiola. Kaya naman sa likuran ko, makikita nyo, nandito pa rin yung mga container vans na iniharang ng mga otoridad. Makikita natin dito sa may Recto Avenue 3, yung nakaharang na container vans. At sa may katabi naman natin dito naman nakalagay itong mga razor wire ng mga otoridad na nilagay. Ito makikita natin, medyo matulis pa. Actually, matulis pa yung mga razor wire nito at may mga concrete barriers din na nakaharang dito. No, simula nung Martes nga, ganito na yung sitwasyon dito sa kahabaan ng Recto Avenue, pati na rin sa may Legarda Street. No, yung ito nga kasi itong mga barriers na ito, additional layer ito ng support kung sakali nga magkaroon ng pagkilos protesta o dito yung spillover nga na kanilang tinatawag. Pero ayon naman sa PNP, naniniwala sila na sapat naman yung kanilang mga deployment, pati na rin yung augmented force dito nga sa Mendiola kung sakali man na merong darating at patuloy nga nilang minomonitor yung sitwasyon na lalo't mas napalapit nga dito sa Mendiola kung saan ginaganap yung kilos protesta ngayon. Sige, Mas. Pero Evan, paano yung mga usually dyan dumadaan? Saan silang ruta pwede dumaan? Laking abala rin yan. Oh. Tama ka dyan, Mase, no? Talagang ilan mga nakausap natin, medyo nahirapan nga. Lalo na yung mga nagko-commute, no? Ito, binigyan tayo ng mga ruta na ito yung mga galing sa Quezon Boulevard at Recto Avenue na papuntang Mendiola, pwede din silang daanan itong Nicanor Reyes Street, no? Yung mga galing Quezon, yung mga galing namang Santa Mesa na gustong dumaan sa may Legarda Street, papuntang Recto, pinapadaan sila dito sa may Figueroa Street, Earnshaw Street at sa may Sergio Loyola Street. Yung mga sasakyan naman na galing sa Casal Street papuntang Mendiola, pwede naman sila dumaan sa may San Rafael Street, Bilibid Viejo Street bago lumagpas ng Quezon Boulevard. Pero ayon doon sa ilang mga nakausap natin na talagang dumaraan dito, no, additional talaga na pahirap or additional travel time sa kanila. Dahil kung dati, pagdating nila sa may kanto, sa may Mendiola, nakakasakay na sila kagad ng pampublikong sasakyan, ngayon, maglalakad daw sila ng another 10 to 15 minutes. So isa yan doon sa mga nag-struggle. Kaya naman nag-cancel na rin ng classes. No? Buti nga this time, maaga nag-cancel yung ng classes dito dahil nung Martes, no, medyo late na, 3:00 na ng hapon nag-cancel yung mga eskwelahan. Kaya naman yung ilang mga magulang, guro, pati na rin mga estudyante, nahirapan doon pauwi at pumunta ng kanilang mga eskwelahan. Sige, Masen. Bukas ba, Ivan, kanselado pa rin yung classes o hindi pa? Wait and see muna for announcements. Chiki, nananatili na inaantay pa natin yung advisory ng ilang mga eskwelahan dito, no? Pero isa lang yung sigurado, Chiki, no? Itong mga barriers na ito, itong mga container vans, pati na rin itong mga concrete barriers, pati na yung mga razor wire dito, mukhang hindi muna iuusog or tatanggalin ng mga otoridad dahil ayon nga doon sa kanila, handa naman daw sila na mag-monitor, magbantay hanggang sa kung kailan kailangan yung kanilang mga serbisyo, no? Pero so far, in terms of announcement, patuloy natin na tabayaran yung announcement ng mga eskwelahan kung hanggang bukas canceled or suspended yung mga klase o mauuwi sila ulit sa online learning. Chiki.
So ibig sabihin hanggang ongoing yung kilos protesta sa Liwasang Bonifacio, mananatili dyan yung mga container van, yung mga harang na yan. Pero Ivan, kamusta yung mga negosyo dyan sa area ng mga naharangan? Kasi nakikita parang may bangko pa dyan sa likod mo. So isinari rin ba, di ba may mga fast food din dyan sa area na yan? Paano ginawa dun sa mga business? Alam mo, Mase, no, simula nung Martes, nung sinarado nga or sinarangan niya itong kahabaan nga ng Legarda, pati na rin itong Recto Avenue, bukas pa rin naman yung mga businesses. Actually, pakita natin konti, no? Yung ilang mga businesses dito. Ito, makikita natin, may isang fast food restaurant, bukas yan, pati na rin yung mga fast food restaurant dito sa may bandang ito ng Recto Avenue. So, bukas pa rin yung mga yan dahil ayon sa kanila, actually pa kahit na rin yung ilang mga nagtitinda na nakausap natin o yung mga street vendor, marami pa rin naman daw bumibili sa kanila, lalo na marami nga naka-augment na security personnel dito sa lugar, no? Kaya kahit paano naman daw tuloy-tuloy yung kanilang kita at hindi naman masyado daw naapektuhan nitong pagsara. Pero may mga ilang establishment na rin talaga na pinili na lang talaga na magsara at hindi muna magbukas pansamantala. Mase. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Evan Tarinque. Ang peaceful dun ngayon, no? Pero sayang yung bayad sa tuition. Hindi Oo, pumapasok diba? yung mga bata. Well, unless kung gawin nilang i-online muna Oo. habang Pero diba, iba wala. talaga diba? Yung online versus Yes. face-to-face. Iba talaga. Totoo. At saka kasi kapag yung face-to-face, mas ramdam mo kung naiintindihan ng mga bata Kasi nakikita mo mismo. Alam ni Mase, di ba? nagtuturo si Mase. Oo, kesa yung online, parang, ay, naintindihan mo ba yan? Di ba? Baka May mga nagdududol ganun. lang na parang si Lourdes de Vera.